Okay, so magandang gabi po sa ating lahat at isang mapagpalang araw na naman sa lahat ng mga nasa ibang bansa na kung saan ay nanonood at nakikiisa sa ating pong patuloy na pagtitipon-tipon sa presensya ng buhay na Diyos upang patuloy na ating pong sisirin lahat ng mga katotohanan na kailangan po natin malaman. Lalo't higit mga bagay na ito ay mga trabaho ng kadiliman upang ito ay alam natin kung ano yung ating pong pamantayan sa ating pong patuloy na paglilingkod sa kaharian ng ating Panginoong Hesus. So, sa oras na ito ay ating pong buksan ang ating ang ating Biblia mula doon sa 2 Peter Chapter 2, verse 1 hanggang 3. King James Version. But there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privily shall bring in damnation, heresies, even denying the Lord that brought them and bring upon themselves swift destruction. And many shall follow their pernicious ways, by reason of whom the way of truth shall be evil spoken of. Father, thank you for this scripture you have opened unto us today. We pray, dear God, to continue, Lord, na alisin ang lahat ng mga tabing na ito tumatakip sa lahat ng katotohanan na nasa likuran nito, Panginoon Lord God Almighty, na ito ay magiging liwanag sa bawat isa sa amin, Panginoon Lord, upang makita po namin ang lahat ng mga trabaho ng kadiliman habang kami ay naglalakbay sa ilalim ng iyong dakilang presensya, sa iyong liwanag, Panginoon. Dalangin ko po, nadamitan mo kami ng lahat ng karunungan at kaalaman galing sa iyo. At I pray in the name of Jesus, the Son of the living God, na ibuhos mo, Panginoon, na lahat ng spiritual blessings, Lord, sa lahat na Panginoon at kapakinig, hanggang umabot sa buong mundo ang lahat ng katotohanan na ito, Panginoon. Salamat po, even the presence of all your heavenly hosts na pinamumunuan ni Angel Michael, Angel Gabriel, at higit sa lahat, your holy presence, O God Almighty, at patuloy na bukas na pintuan ng kalangitan. At malaya po kami na sama-sama, Panginoon Lord God, na maging isa to stand in your holy presence all day long. Father, we thank you. We give you praise, glory, and honor, the most wonderful name, Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen. Okay, so ang ating pong tatapikin ngayon ay hinggil po doon sa deeds, exposing the deeds of darkness. The prophet, the false prophet, the false teacher, and the cults. So, kailangan pong mapag-unawaan po natin ang lahat ng ito kung sino ba at ano ba itong mga false prophet at mga false teachers o mga cults? Kasi naririnig, umaalingaw-ngaw at naririnig maging sa mga panalangin ng mga papastors. Kapag sila ay nagtitipon-tipon ay sinisigaw nila na sinasabi, ilayon nyo kami, Panginoon, sa mga bulaang propeta at mga kulto. So, yun po yung isinisigaw nila. At dahil hindi nila naiintindihan, hindi nila nauunawaan kung sino ba ang mga false prophet, mga false teacher o mga kulto. Dahil kung titingnan po natin, yung sinasabi ng Panginoong Hesus in Matthew chapter 7 verse 15, ang sabi po ng Panginoon, beware of false prophets, which come to you in sheep clothing, but inwardly they are ravening wolves. So ito po yung klase
ng mga bulaang propetas. Nang sabi ng Panginoon, pupunta sila sa inyo. Nakala mo ay mga maaamong tupa. Pero sa loob, sabi niya, ay mga asong gubat. So, kung ito'y magsasalita ang false prophet, ay hindi mo mahahalata kung sino siya. Pero pagka ito ay nakante, lumalabas po yung kanila pong tunay na pagkatao. So, ibig pong sabihin na itong mga false prophet ay sila yung sumisira sa specific purpose ng Panginoon kung bakit niya ibinukas yung pong dispensation of grace. Nung kanyang i-implement ito in the cross of Calvary, nung siya'y nabuhay, galing sa langit at bumaba at nabuhay, dito na po niya in-implement yung pong new covenant with a better promises. So, dito, makikita po natin na ang tunay na specific na layunin ng Panginoon ay upang pag-isahin ang lahat ng mga tao. So, sa buong mundo. Pero makikita po natin na maraming mga sinasabi ng mga nagtuturo o mga bulaang guro o bulaang propeta. Nasabi nila, oo, yan din ang ginagawa namin, na kami ay iisa. Pero kung titingnan po natin, ay totoo iisa sila sa kanila pong pangkat o grupo. Kaya makikita po natin na kung yung leader ay siya ay matampuhin, siya ay magalitin, o siya ay yung pong backbiting, lahat ng mga kaisa nila doon sa pangkat ay ganun din ang kanilang mga pagkatao. Kaya makikita po natin na kung hindi ka kabilang doon sa kanilang pangkat at nagalit sila sa iyo, lahat yan ng mga grupo nila ay nagalit. Bagamat sabi nila, iisa sila. Pero tandaan natin na nung sinabi ng Panginoon, sinabi ni Pablo, doon sa Ephesians chapter 2 verse 15, na ito yung ginawa ng Panginoong Yesus, na ito ay dapat mangyari. Nang sabi niya, having abolished in His flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in Himself of twain one new man, so making peace. So maliwanag po na ito po yung heartbeat, pintig ng puso ng Panginoon. Nang sabi niya, inabulis niya sa kanyang laman yung pong enmity. Even the law of commandments contain ordinances, para sabi niya, gawin niya para sa kanyang sarili na yung dalawa o itong Hudyo at Hintil ay maging isang bagong tao at magkakaroon ng kapayapaan. So, yun po yung layunin ng Panginoon kung bakit niya in-implement nung pumunta in the cross of Calvary a new covenant, which is na ito yung dispensation of grace para mapag-isa, maging isa, mahango niya ang buong mundo na maging isa. Hindi po ito pangkat by pangkat. Dahil kung grupo sa grupo, hindi po yon ang ibig sabihin na nilayon ng Diyos. Dahil kapag grupo sa grupo, hindi nagkakaunawaan, ibig sabihin, sila yung sumisira.
Sila yung mga tinutukoy ng Panginoong Hesus na parang nakadamit ng tupa, pero inwardly, sila ay mga usong gubat. Sila yung sumisira sa pintig ng puso ng Panginoon. Sinisira nila dahil gumagawa sila ng mga iba-ibang pangkat. At dito nila kliniklaim yung sinabi ng Panginoon na kailangan maging isa sila. Kaya sasabihin nila, yun din yung ginagawa namin dahil iisa kami doon sa grupo. Para ba kung sa Pilipinas sana merong gobyerno, ngunit dahil ayaw nila yung namumuno, kaya lalabas sila at hihimukin ang mga tao na sumanib sa kanila. Kaya yung mga sumanib sa kanila ay yung ideology nila ay iisa sila. Pero ang tawag sa kanila, mga rebelyon na tao. Conspiracy ang tawag nun. Kaya makikita po natin na, kaya sinabi po ni Pedro doon sa 2 Peter chapter 2, na ang sabi niya, but there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privily shall bring in damnable hearsays. Ano bang ibig sabihin? Na ang sabi po yung damnable hearsays ay ito po yung maling katuruan, or ito yung tinatawag na theological doctrine or theological tradition, na ito yung itinuturo nila. Kaya sabi rito, and privily shall bring in damnable hearsays. Kaya tinuturuan nila itong mga pangkat nila sa mga theological tradition. Kaya nag-e-expect ang mga tao na sila ay makamtan nila ang kaligtasan. Pero kung titingnan po natin, walang kaligtasan na nangyari dahil yung pagkatao ng leader na ito ay nagtampo, nagalit o ano paman, ay ganun din yung kanilang mga member. Kaya wala po yung heartbeat ng Panginoon doon. Kaya sabi rito, mapaminsala. Ito po ay damnable hearsays, ibig sabihin, mapanganib at mapaminsala na kapamaraanan. Kaya sinabi rito, and many shall follow their pernicious ways. So maraming susunod. Sabi ni Pedro, na itong mga false prophet at false teacher ay maraming susunod sa kanilang mapaminsalang katuruan o paraan. Mapaminsalang katuruan. By reason of whom the way of truth shall be evil spoken of. So, ibig mong sabihin na nagtayo sila ng kanilang mga pangkat o grupo, pero para makuha nila yung mga tao kahit saan ay kinakailangan siraan nila yung kanilang pinanggalingan. Kaya yun sinasabi rito, and bring upon themselves swift destruction, by reason of whom the way of truth shall be evilly spoken of. So, ibig pong sabihin, kung titingnan natin ang Panginoong Hesus, nung nandito siya, at kanya pong itinuturo concerning yung totoong pangyayari o yung mga kapahayagan nung unang panahon, dahil ito kanyang mga naabutan na mga
mga Israelitas ay naipanganak na sila under the kingdom of Satan dahil nahulog na 400 years ang kanyang bayan before the birth of Christ, nahulog na sila sa mundo na kinaroroonan natin. Kaya sabi ni Pablo, lahat ay nagkasala at wala nang matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya doon sa nahulog sila, kaya ang Panginoon, dahil itong mga Israelitas na naabutan niya, sa henerasyon na yon, ay sila ay sunod-sunuran sa mga turo ng mga Pharisees, theological tradition, mga eskribas. Dahil itong mga Pharisees, ay sila po ay anduroon yung kanilang faithfulness sa batas ni Moses. Devoted sila doon na kinakailangan may isang katuparan, the Jewish law. Kaya yun yung itinuturo nila. Pero kung titingnan po natin, napatagal na panahon na ito ay nagdala ng sumpa sa Israel. Pero ginawa nilang katuruan yung scripture na imbes na ito ay magpapakilala at magpapaalam sa kanilang mga bayan hinggil doon sa mga events na pangyayari, hindi po, kundi yung pong turo ng theological tradition ay yun po ay kanilang sinundan. Kaya anong sinasabi ng mga Pharisees? Anong sinasabi ng mga Roman Empire? Galit na galit sila sa Panginoong Hesus. Dahil nagsusumbong itong mga Hudyo na nasa ilalim ng katuruan ng mga Pharisees na siya ay nagbablasphemy. Kaya po galit na galit sila. Kaya ipinagbawal nila na ituro ang pangalang Hesus. Dahil kung sino ang pagtuturo sa pangalang Hesus, ay sila ay mawawalan ng trabaho at maiilit ang kanilang lupain o mapapalabas sila sa sinaguga. So yun po yung pangyayari. Kaya hanggang ngayon, kapag ito ay nabuksan hinggil sa katotohanan, na ito'y hindi angkop doon sa napag-aralan na mga theological tradition o damnable hearsays or destructive hearsays. Ibig pong sabihin, bakit hearsay? Kasi ang itinuturo nila, nabasa lang nila hinggil sa Panginoong Hesus. Nabasa nila at narinig nila. Pero hindi nila natagpuan the risen Christ na ito yung magsasakatuparan sa lahat ng layunin at misyon ni Jesus. Kaya destructive hearsays dahil lahat ng mga makikinig, lahat ng mga maaabot nila ay sila po ay umaasa na yung kanilang itinuturo, lalo na yung sasabihin, tanggapin mo lang ang Panginoong Hesus, hallelujah, ikaw na ay maliligtas. So, marami ang tao na tuwang-tuwa doon dahil madali lang kasi tinanggap mo, nagkahalo yung carnal at saka spiritual kuno, pero umaasa lang sila. Pero di nila alam na bangungot ang dala ng destructive hearsays. Bakit? Dahil mismo yung mga nagtuturo ay hindi po nila nakita at naranasan concerning yung pong napag-aralan nila. Ang naging katibayan lang nila ay yung kasulatan. Pero kung titingnan po natin na yung kasulatan ay hindi po masama sana kung hindi ito ginawang katuruan or theological tradition na ito yung binabanggit ni Pedro na destructive hearsays na dumating sa mga tao na hindi nila alam. Kaya makikita ninyo na and many shall follow their pernicious way. Yung mapaminsa lang paraan nila o katuruan, marami ang susunod. Halos buong mundo ang sumusunod doon.
Dahil yung po yung nangibabaw sa buong mundo. Kaya nga sinasabi ni Pedro, by reason of whom the way of truth shall be evil spoken of. Ibig pong sabihin na yung daan ng katotohanan ay kanilang sinisira. Kaya kung magsalita ka ng katotohanan, ito ay kanilang babatikusin. Kaya ang sasabihin nila, mga false prophet, yung nagsasalita ng katotohanan. Mga kulto daw. Pero anong sabi ng Panginoon sa mga Pharisees? No, itong mga Pharisees, they are perfect teacher of the law. Kaya tiwala sila sa kanilang mga sarili. Pero yung kanilang itinuturo ay yun yung sinasabi ni Pablo na bumubulag sa mga Israelitas. At ito yung sinasabi ni Pablo in 2 Corinthians chapter 3 verse 6 na ito ay pumapatay. Pumapatay ito. Kaya ito yung sinabi ng Panginoon na yung doktrina o yung theological doctrines ng mga Pharisees ay ito yung sinasabi ng Panginoon in Matthew chapter 23 verse 13 na ginawa ni Satan, ginamit ni Satan upang maging harang sa lahat ng mga Israelitas o at mga Gentile na pumasok sa presensya ng buhay na Kristo. Na ito ay tumawid from the kingdom of Satan to the kingdom of Jesus Christ. Kaya anong sabi ng Panginoon? John chapter 8 verse 44, na ang ama ninyo ay ang demonyo dahil ginagawa ninyo yung kanyang kalooban. At sabi niya, at kung siya ay magsasalita, sabi niya, nagsasalita siya ng kanyang pagkatao dahil siya ay sinungaling at ama ng kasinungalingan. So ibig sabihin na sabi ng Panginoon na yung kanilang mga sinasabi, itong mga Pharisees na sasabihin sa Panginoon na siya ay Beelzebub, siya ay anak ng demonyo, ang Panginoong Hesus. Pero anong sabi ng Panginoon? Na yung kanilang mga sinasabi ay parang isda na ito ay nabibingwit mula sa kanyang bibig. Kung sila man ang nagsasalita ng Beelzebub o anak ng demonyo, sila na yung sinasabi nila yung kanilang pagkatao at hindi sa Panginoong Hesus. Yun po ang ibig sabihin. Kaya yung nagsasabi na false prophet, ilayo nyo kami, Panginoon, sa mga bulaang propeta at mga kulto. Doon sila nasisilo sa kanilang mga bibig dahil hindi nila nauunawaan ang kanilang binabasa na sila na mismo ang kanilang ipinapahayag ay yung kanilang ginagawa, yung kanilang mga sarili. Alam niyo po yung nangyayari ng mga ito, yung bunga ng mga false prophet at false teacher ay yun ay mga pangyayari noong paman na nagkaroon ng pangkat-pangkat. Ito ay hindi po sa Diyos nanggaling ang kalooban yan, kundi this is a pagan's way na magkaroon ng grupo-grupo. At kapag ito yung grupo namin, iisa kami, at kung sino yung ayaw namin na mga grupo, kailangan lahat ay tumalima. Makita ninyo. Kaya may ginawa na naman
naman ang kaaway. Tinipon-tipon ang lahat ng mga gawain. Ngayon yung tawag dito ay Jesus Reigns Celebration. So, ilang araw, isa, dalawa, o 3 araw nagtitipon-tipon. Pero pagtatapos nun, babalik muli sila sa kanilang pangkat. Hindi po naganap yung pong specific or pinaka main reason kung bakit ang Panginoong Hesus ay in-implement niya yung bagong batas, bagong covenant with a better promises, which is the dispensation of grace, upang ang lahat ng mga tao ay mahimok niya na mabubuo niya na maging isa para sa Kanya. Tayo mga Gentile, marami tayong mga grupo-grupo, pero Gentile yan. Pero ang mga Israelitas ay isang grupo sila, pero itong pagdating ng Panginoong Hesus, through the full operation of the Spirit of God, kung hindi sana ang mga tao ay mas pinili nila yung magiging false prophet and false teacher using the theological doctrine, ay yung pagkilos ng Panginoon sana ay ito ay nakikita na ng buong mundo. Kaya yun po yung mga false prophet, mga false teacher. Kaya makikita ninyo, sa Biblia, dito na sa Biblia, biblical na itong sinasabi ko, kung nauunawaan ninyo yung binabasa ninyo. Makita ninyo si Pablo, nung siya pa si Saul, he is perfect teacher of the law. A Pharisee of the Pharisees. Based on the standard of man, he is perfect teacher of the law, being a lawyer. Kaya lamang, nung nandito ang Panginoong Hesus, ay kanyang tinuligsa na yung kanilang mga turo ay ito ay nagsisilbing harang sa kanyang mga bayan upang yung kanyang pagdating ay hindi nila makita, kaya hindi sila tinanggap. Iilan lang ang tumanggap sa Panginoon. Kaya makikita ninyo kung bakit si Pablo, si Saul, ay pinapatay niya yung mga disipulos ng Panginoon. Minamarder niya. Dahil doon sa kanilang tradisyon, ay yung ginagawa ng Panginoon, yung sinasabi ng katotohanan, ay labag sa kanilang mga tradisyon. Pero nung on the way, napupunta na ni Pablo, going to Damascus, para na naman i-marder niya yung kanyang mga disipulos ng Panginoong Hesus. Kasi yun yung batas nila eh. Kaya sabi ni Pablo, kung marami siyang pinersecute at pinatay, pero when it comes to the law, I am blameless. Kaya doon sa road, going to Damascus, doon nila na-encounter, in-intercept ng Panginoong Hesus sila. Kaya nung dumating ang liwanag sa kanila, andun na nagpatira pa sila at nakarinig si Pablo, si Saul, ng tinig, nang sabi, Saul, Saul, bakit mo ako pinipersecute? Kaya ang sabi ng Panginoon ako si Jesus, ikaw ay aking inilabas mula sa mga Hudyo at mga Hintil
upang sabi niya, ipapadala rin kita sa kanila para ikaw ang magminister at mag-witness sa kanila. Para buksan mo ang kanilang mga mata at itawid mo sila mula sa kadiliman tungo sa liwanag at mula sa kaharian ni Satan tungo sa kaharian ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi po ipinag-utos ng Panginoon kung sana ang theological tradition na ito ay itinuturo ng karamihan na sa buong mundo about the theological doctrine or theological tradition na ito yung tinatawag ni Pedro na destructive heresies. Hindi sinabi ng Panginoon na pumunta ka sa ibabalik kita sa mga Gentile, sa mga Hudyo at mga Hintil, at ipagpatuloy mong ituro sila sa kanila yung itinuturo ninyo. Hindi po, kundi ang sabi niya, ikaw ang magmi-minister at magwi-witness sa lahat ng iyong nakita at narinig at mga pangyayari ngayon. So ito yung tinanggap ni Pablo. Binitawan niya yung theological tradition. Dahil naunawaan niya na nung sinabi na buksan mo ang kanilang mga mata, ibabalik kita, dahil doon sa kanilang mga turo ay ito yung bumulag sa mga Israelitas at mga Gentile. Yun po yung katotohanan doon sa kanilang turo. Mga false teacher, when it comes to the reality of the truth. Mga false prophet. Kasi maraming nananalangin ng mga papastor, ilayo nyo kami sa mga bulaang propeta, Panginoon, pero nagpupuyos yung kanilang mga damdamin sa galit. Kaya, minumotivate nila ang mga member nila na nang sinabi ni Pedro na ito ay pernicious ways, and many shall follow their pernicious ways. Kahit na sino yung masagasaan nila, basta mahimok nila ito. Kaya makikita po ninyo na itong mga false prophet at false teacher ay nagpatuloy sila. Bakit? Takot sila sa mga Roman Empire. Kasi ang Roman Empire ay sila yung pinakamayamang bansa sa buong mundo. Kaya natakot sila na ituro ang Panginoong Hesus dahil maiilit yung lupain nila at mawawalan sila ng trabaho sa loob ng Roma. At mapapalabas sila sa mga sinaguga dahil bawat mga bayan ng Israel ay meron pong tinalaga ng mga Roman Empire na uupo sa judgment seat na ang kanila pong attribute is political, religious, and judgment, judicial. Na yun yung mga Sanhedrin. Kaya nga sinasabi ko na existing hanggang ngayon, yung mga modern Pharisees and modern Sanhedrin. Kaya nagkakaroon ng mga protocol sa bawat mga organisasyon. Protocol na sila lang, kailangan sila lang. Ganun po. Kaya dahil sa takot ng mga ito, ay sumusunod na lang sila doon sa utos na nanggaling sa mga Roma. Ginamit yung kayamanan para masilo nila itong mga taong ito. At sila ay lumakad ayon doon sa kanilang mga doktrina.
Ganon po ang nangyayari. Na marami ang mga tao na sasabihin, amo namin yan eh. Na hindi na unawaan kung ano ang consequences sa kanilang mga desisyon dahil lamang sa kayamanan. Kaya, anduroon na sa pag-aakala na yung kanilang ginagawa na ito ay magkakaroon ng pangkat-pangkat, makikita ninyo, maging mga papastor ngayon. Hindi na nila inaalam kung ano ang mga istorya, basta't sinisiraan yung isa, tanggap nila, sila na ang tumatayo. Makita ninyo, bakit? Dahil mayaman. Dahil sa kayamanan. The day of the Roman Empire. Kaya, yun yung katotohanan na lahat ng mga nagtuturo at naglilingkod doon sa kaharian ng Diyos ay nakatingin sila. Kung sino yung mayaman, sila yung sinusunod. Sila yung pinupuntahan. So nakabatay ang mga false prophet and a false teacher o kulto sa mga pananalapi sa mundong ito. Yun po yung mga false prophet. Yun po yung mga false teacher. At sinusunod nila ang Roma na galit na ituro ang Panginoong Hesus, ang pangalang Hesus noon. Pero nung dumating ang 336 AD, sila na rin ang nag-imbento about Christmas. Parang iligaw ang lahat na ang mahalaga rito sa buong mundo ay yung pagdating ng kapanganakan ng Panginoong Hesus. Yun lang ang kanila pong pinapaniwalaan at maging maraming mga papastor na ito'y tumatalima sa pagan's way. Inilihis na nila yung layunin, yung katotohanan na yung kapanganakan ng Panginoong Hesus ay hindi upang gunitain sa pagdating ng December 24 and 25, kundi upang ihanda ang kanyang bayan sa kanyang pagpunta in the cross of Calvary para sagipin sila at i-implement yung bagong covenant with the better promises, kapalit po yung lumang tipan na ito'y nagkasala ang kanyang bayan na nagdala ng sumpa sa kanila. Kaya maliwanag po doon sa Ephesians chapter 2 verse 15 at Colossians chapter 2 that He abolished the enmity, in His flesh the enmity. Even the law of commandments contained ordinances. Na nung naabulis ang lahat ng ito, ay mayroon malaya na, nabuksan na yung pintuan ng kalangitan para sa ating mga Gentile. Dahil noong sagipin ng Diyos ang kanyang bayan, dito na po ibinagsak o itinumba ng Panginoon yung pader ni Satan na ito'y bumilanggo sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Kaya malaya na sana ang tao. Malaya na sana ang lahat na humakbang. Na yun yung sabi ni Pablo in Romans chapter 3 verse 19. Na sabi niya, ngayon sabi niya alam na natin na kung ano yung sinasabi ng batas ay para lamang sa mga taong nasa ilalim ng batas upang lahat ng bibig ay titigil. Ibig sabihin, nung napunta ang Panginoong Hesus in the cross of Calvary, Romans chapter 10, that Christ is the end of the law, dapat ito'y tumigil na. Hindi na ito ipinangaral. Dahil ang Panginoong Hesus ang siyang nagsakatuparan sa batas na nilabag nila.
in behalf of Israel. Kaya maliwanag yung sinasabi ni Pedro, nang sabi niya sa 2 Peter chapter 1, knowing this first, that no prophecy of the Scripture is in private interpretation. For the prophecy came not old time, in old time, by the will of men, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. So ibig sabihin, salita ng Diyos noon, na ito yung sinabi ng mga propetas, pero yung mga salita na yan, merong pong specific na kung saan naka-address. Na kung nabanggit niya noon, unang panahon, naka-address lamang sa mga taong nandoon noon, mga Israelitas. Pero nung nagkasala sila, they transgressed the law, tumigil ang Panginoon sa pagsasalita. At maging ang mga propetas, tumigil na. Dahil nilabag na nila, kaya nahulog ang kanyang bayan. Kaya makikita ninyo ang liwanag na yung kautusan ng sabi ng Panginoon, yung nagtanong ulitin ko, na ano po ang greatest commandments? Ang sabi ng Panginoon, this is the greatest commandments. To love your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. And the second one is you love your neighbor as you love yourself. These two commandments ay nakabitin ang lahat ng kautusan dito. Ang sabi ng Panginoon. So, bakit sabi niya, love your neighbor as you love yourself? Dahil nung hindi pa sila nagkasala, hindi pa nila na-transgress the law, ang mga Israelitas, kaaway tayo bilang Gentile by nature. Kaaway tayong lahat. Kaya pinagpapapatay tayo ng Diyos sa kanila. Pero nung nagkasala sila, ay nahulog na sila sa kingdom na kinaroroonan natin. The kingdom of Satan, the kingdom of darkness. Kaya, hindi na tayo magkakaaway, kundi magkakapitbahay na lang. Dahil kabilang na sila sa mundo na kinaroroonan natin. Pero doon sa pagsagip ng Panginoon, ibig sabihin, ibinukas na ng Panginoon ang pintuan. Kaya sabi niya, He abolished in His flesh the enmity. Even the law of commandments contain ordinances. Nawasak na totally lahat yung mga dahilan, yung mga pader kung bakit nahulog ang kanyang bayan, na-abolish na yung batas. Na ito yung dala-dala pa rin ng maraming mga papastor na kinukot ang Old Testament. Dahil itong bagong tipan ay hindi na po sa nasusulat. Dahil kung makita natin na yung kasulatan ay natikil noong 1st century lang. Dahil from that 1st century, noong ma-implement ng Panginoon in His cross, yung pong New Covenant with the better promises, dito na po nagbago yung dispensation of time. Na-abolish yung dispensation of law at pumalit yung dispensation of grace. It is the full operation of the Spirit of God. Kaya hindi na po kailangan yung karunungan o katuruan, kundi sa pamamagitan ng Biblia, malalaman mo as the shadow concerning yung mga event na pangyayari. Pero may sa kasulatan na si Kristo ay nabuhay, bumaba, na yun yung dapat nakatagpuin. Because bumaba siya upang siya na yung magdala sa mga taong susuko sa Kanya. E paano pa susuko? Kaya sabi ng ni Pablo sa Romans chapter 3 verse 19 na upang lahat ng mga bibig ay tumigil. Sabi niya, so that the whole world will become guilty before God. Ibig sabihin, na kung hindi dahil doon sa the righteousness of the law na dumating, the righteousness of the Bible, malalaman ng mga tao na lahat ay nasa ilalim ng kasalanan. We are under the law of sin and death.
na kung tayo ay tayo po ay we are under the law of sin and death, kaya kung tayo ay guilty sa kasalanan, then ang Panginoong Hesus ay pumunta para dalhin ang judgment sa atin. Ang judgment ay hindi upang parusahan tayo dahil doon sa pagtadatili natin kay Satan at kapanganakan natin sa kanya, nagdusa na tayo. Nagdurusa na tayo. Pero pumunta siya upang bigyan niya tayo ng buhay. Kaya lamang, hindi makahakbang ang buong mundo. Dahil hinarang po ng mga false prophet and mga false teacher, mga antichrist, mga kulto. Pagka sinabing kulto, antichrist, ibig sabihin na itong mga taong ito ay tinuturo nila ang Panginoong Hesus, pero taliwas yung kanilang ipinapakita sa mundong ito. Kaya makikita ninyo anong ginagawa ng tao. Puro panalangin. Tinatawagan ng Panginoong Hesus para gawin mo ang Panginoon, ito yung petition namin, Panginoon. Alam niyo po, maraming nagsasabi, at totoo yan, na ang panalangin ay napakahalaga. Kaya maraming nagsasabi, bakit? Kasi nabasa doon na sinabi ni Pablo pray without ceasing, with petition and thanksgiving. So, meron pong nakasulat. Pero ang tanong, ito bang sinasabi ni Pablo to pray without ceasing? Kanino niya ba sinasabi? Sa lahat ba? Hindi po, dahil ang kanyang paglalakbay, missionary journey, lahat ng mga tao na ito ay lahat ng mga lugar na kanya pong napupuntahan, bago niya isabihin yung panalangin, hindi po agad-agad na sinabi niya yon. Pero ang sinabi niya na ang kailangan dito ay yung tanggapin. O kailangan, yung matanggap natin, the seal of the Spirit of promise. Na yun yung sinabi ni Pablo rito sa Ephesians chapter 1. Nang sabi niya, in whom you also trusted. Nung nagtiwala na tayo sa Panginoon, after that you heard the word of truth. Na yung word of truth ay hindi yung kasulatan, hindi yung Biblia. Kundi yun yung sinabi ng Panginoon kay Pablo, na sabi niya, mag-minister ka sa kanila at mag-witness kung ano yung nakita mo at yung narinig mo na naganap ngayon. So yun yung pangyayari na buhay na katotohanan na ito'y pumalit sa theological doctrines ni Pablo. It is the gospel of Christ, the gospel of salvation, in whom also after that you believe. After that you believe, ibig sabihin, yung believe nung natagpuan mo the risen Christ, then you cleave to Christ. Cleaving yung believe na sinasabi. Ibig sabihin, you are already justified. Yung iyong flesh, dahil kung yung batas, sabi ni Pablo, when it comes to the Lord, no flesh shall be justified in the sight of God. So kinakailangan ma-justify ka. Doon sa pagpasok mo, doon na to cleave to Christ, and then, ang sabi niya rito, then you were sealed with that Holy Spirit of promise. Kaya lahat ng mga mission na napuntahan niya, every one of them has received the seal of the Spirit of promise. Kaya sinabi ni Pablo, pray without ceasing because they have already a direct access to the Father. Ang problema, nung narinig natin yung Biblia, nabasa natin yung mga prena ba dito, itinuturo na natin,
yung manalangin na hindi natin dinadala itong mga taong ito upang katagpuin muna nila the risen Christ, mga false teacher, mga false prophets. Kaya mali. Dahil bilang tayo po'y mga Gentile by nature, mga minamahal na mga kapatid, maliwanag po sa Ephesians chapter 2 na tayo ay ipinanganak sa daigdig, walang pag-asa at walang Diyos. Ibig sabihin, we are living in darkness. At ang darkness ay ang ating physical body, which is the kingdom of Satan. Kaya kailangan ma-justify through that open door na binigay ng Panginoon sa atin, that opportunity, that divine pagbubukas nito, executive clemency. Kaya kailangan pumasok tayo, kaya lang hinadlangan. Dahil ginamit ni Satan ang Biblia at karunungan ng tao. Para yung kanilang pagtuturo, oo, maririnig mo sa Biblia lahat yan, pero ito'y sinasabi ni Pedro, that is false doctrine at false teacher. Dahil sila yung nagwatak-watak sa puso ng Diyos. Na gusto ng Diyos ay pag-isay ng buong mundo, hindi upang grupo-grupo, hindi upang pangkat-pangkat. Para lamang makuha mo yung mga malalaking isda, mayayaman, sisiraan mo yung sa kapila para makuha mo. Ganun po ang ugali ng mga pagans. At inuulit ko po, hanggat hindi natin tinatanggap ang katotohanan at inuusig kung saan tayo, kung tayo lang nakabatay doon sa theological tradition na ito ay pinagtibay ng mga Roman Empire. Pero nung challenge ni Martin Luther nung about 1537, 16th century, ang katuruan ng mga Roman Catholic Church. Bagamat siya po ay he is a German priest, na excommunicate siya. But he brought that Protestant Reformation. At ito yung ipinagpatuloy niya, na itinuro, hanggang na-upgrade dahil doon sa naidagdag na once na about yung pagdating ng Panginoong Hesus. Pagbaba niya. Pero ginawa naman niyang katuruan. Yun po yung mali. Kaya ang sabi ng Panginoon, napakaliwanag, na kung ikaw ay tama, hindi ka false doctrine, false prophet and false teacher o kulto, ang sabi ng Panginoon, John chapter 5 verse 39 and 40, sinasaliksik ninyo ang kasulatan dahil dito naniniwala kayo na may buhay kayo na walang hanggan. At totoo, dahil ito yung nagpapatunay sa akin. So, ang buong Biblia. Pero ang sabi ng Panginoon, di naman kayo pupunta sa akin para magkaroon kayo ng buhay. Upang ibig sabihin, kung pupunta tayo at matagpuan niya natin ang the risen Christ, yung ituturo natin ay totoo. Bakit? Dahil it is the demonstration of spirit and power. Hindi na po yung karunungan ng tao. Kaya magkita ninyo, kapag ang isang pastor o naglilingkod at sasabihin mga kulto yan, nagsasalita kayo sa inyong mga sarili. Nabibingwit kayo sa inyong mga bibig. Kaya husgahan ninyo ang inyong mga sarili na kayo'y mga false prophet, ang mga false teacher. Dahil since na itong destructive hearsays ang inyong mga daladala, which is a theological doctrines or theological tradition,
then, hatulan ninyo ang inyong mga sarili. Dahil lahat ng mga tagasunod ninyo, kahit na mapuno kayo ng mga miyembro, ilan ang dadalhin ninyo sa impyerno? Sabi ng Panginoon, maluwag ang daan. At maraming tao, may dalawang daan at yung maluwag ay maraming tao na dalakad dito. Ngunit ang hangganan ng kanilang lalakaran ay walang hanggang kaparusahan. Ito na po yung doctrinal, yung theological tradition sa buong mundo. Ang daming lumalakad nito. Pero napakaliit ang daan tungo sa walang hanggang buhay. Iilan lang ang makakakita. Kung andon yung humbleness mo, andon that you are, na ikaw ay nagnanais na makamtan ang kalangitan, then, huwag mong titingnan ang iyong sarili sa mundong ito. Kinakailangan, ibaba mo na ang iyong sarili. Mayaman ka man o dukha, ang kailangan, marating mo the presence of the risen Christ. At huwag mahulog sa mapanlinlang na mga damdamin at mapanlinlang na katuruan ng mga matatalinong mga tao. Kaya po yun po yung trabaho ng demonyo. Ginagamit ang tao upang ilihis ang lahat tungo sa liwanag. Pero may kakayanan na ang tao na supilin sana ito. Dahil nabuksan na ng Panginoon yung pader. At wala nang kakayanan si Satan para hadlangan pa ang lahat. Dahil binigyan niya tayo ng divine amnesty. Kaya lamang, noong ginamit ni Satan ang tao para hadlangan o bakuran muli ang mga tao mula sa kingdom ni Satan para hindi sila makatawid, kahit na ipanalangin natin na sana'y maalis ito, hindi po kundi kailangan desisyon ng tao ang makakapagbuwag nito. Kailangan lahat ng mga ginagamit ng demonyo concerning the theological tradition ay bumaba na at susuko na sa Panginoong Yesus. At hayaan natin na siya yung bilang tayo yung mga servant ay hintayin natin kung ano yung kanyang utos bilang siya ang hari natin. Ganon po yung servant. Hindi tayo yung nag-uutos sa kanya na yung petition natin ay ganito, mga kapatid. Lahat ng mga nasusulat na sinulat niya, na mga sulat ni Pablo, ay meron pong mga specific na naka-addressan nito. Mga tao na nakatanggap the seal of the Spirit of promise, which is they belong to the grace of God. Sila yung tinatawag na mga tao na sumuko na sa Panginoon at napabilang bilang kabahagi sa tunay na church. Na yung sinabi ng Panginoon ni Pablo na ang sabi niya na nung kanyang binuwag ang lahat ng ito, ang sabi niya upang gawin niya para sa kanyang sarili na yung Hudyo at saka Gentiles ay maging isang bagong tao at gawin niyang ang kapayapaan. So wala nang hidwaan. Bakit? Dahil magkakaroon na tayo ng iisang diwa at iisang salita. At hindi kagaya ng mga grupo-grupo na iba yung salita ng ibang mga grupo. Na kami ay sumusunod sa Diyos. Iisa kami. Oo, totoo, iisa kayo. Dahil kung ang iyong leader ay matampuhin kayong lahat. Kaya di ninyo alam na ito ay sumisira sa tunay na layunin ng Panginoon. At inuulit ko po,
ang mga tunay, the real prophet and the real teacher ay ang mga tao na ito ay natanggap nila the seal of the Spirit of promise, and they are now belong to the kingdom of Jesus Christ as His body. Hindi po yung nakapag-aral sa Bible School at sasabihin katawan ni Kristo. Mga false teacher, mga false prophet. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, itong bagay na ito ay sinabi ko, pinahayag ko, hindi upang paniwalain ko kayo, kundi upang mag-isip kayo. At kailangan maunawaan ninyo kung anong binabasa ninyo, hindi sunod-sunuran lamang sa mga turo ng mga Batikan, ng mga theologians. Mag-isip-isip kayo para hindi po masayang yung pong mga panahon na ginugugol ninyo na walang kahaantungan na maganda. Kaya makikita po ninyo, inuulit ko, yung sinabi po ni Pedro, na yung ginagawa na ang sabi rito, and bring upon themselves swift destruction. Agad-agad na kapahamakan. Swift destruction. Dahil sa iyong pagtalikod sa tunay na layunin ng Panginoon. At nangibangon ka ng isang gawain na sisira sa kanyang tintik ng kanyang puso na mabuo ang buong mundo maging isa. Anduroon ang agad-agad na kapahamakan sa iyo. Bumabalik po ang tao sa kadiliman at naghahari ang kamatayan. So yun lamang po, at mahal kayo ng Panginoon, mahal tayong lahat, kailangan maunawaan po natin at tuparin natin, sana bigyan natin ng puwang yung pintig ng puso ng Panginoon sa pamamagitan ng pagsuko natin sa kanyang presensya ngayon at magpakailanman. Father, we thank you for this day, for this message that you have given us again. We thank you, Lord God Almighty, dahil dito po ay napapatunayan po namin, ayon doon sa mga scripture, mga kasulatan na ito'y nabasa po namin, Lord God Almighty, kung ano ang kalalagayan ng buong mundo, Panginoon, na naghahawak ng katuruan nito ay mga false prophet, false teacher at mga kulto, Panginoon. Salamat po for opening these realities, Panginoon, and I pray na lahat, Panginoon, na nakarinig ay anduroon sana ang kanilang pagpupunyagi, Panginoon, na katakpuin at unawain at saliksikin ang bawat mga katotohanan na ito in your holy presence, I pray. That everyone will be justified through the righteousness of God by the faith of Christ. Father, we thank you and bless everyone, even the work of their hand. Panginoon, ang kapayapaan, kagalakan ay akin pong pinapakawalan sa lahat ng mga taong tumatalima sa iyong panawagan ngayon at magpakailanman. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.